mga kalakay, good morning. Isang magandang araw sa ating lahat. Kami po ay maagang nagbihis at ngayon ay pupunta kami sa isang pwesto namin dahil kami mismo ang magtitinda ngayon. Day off kasi siya sayang naman kung hindi kami magtitinda. So kami na mismo ang pupunta doon at kami na ang magluluto at magtitinda. Sama ko ang aking misis. Let's go. Bago ang lahat, kung bago ka pa sa aking channel ay huwag kang makalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga videos. So, ito na guys. Lagyan na natin ang ating mga kagamitan. Guys, ito yung manok namin. Tagal na rin itong ginagamit namin na ice box. So marami siyang yellow, guys. Ang laman nito ay mga 250 pieces. About 25 kilos na manok ito. About 25 kilos. So nakita nyo naman, ito yung pag-storage natin. Para kahit maghapon 12 hours ay hindi siya masisira. Yan. Ganyan natin dito. Buti ka lang at malakas yung misis ko. Wala na tayong nakalimutan. Gawin ko muna. Mga kalakay, ito yung kauna-unahan na sasakyan ko. Itong Wave 100. Honda Wave 100. 2004 model. Ito yung ginamit ko sa aking pagninegosyo. Noong una ay nakasingle lang ito. Yan ay niligay ko na sa nakakulong-kulong na para mapakinabangan dahil noong una ito ay nakasingle lang. Ginagamit ko sa pagro-roading, pagtitinda sa mga barangay. Kasi nilalagay ko rito yung chicken. Yan. So, malaking bagay ang naitulong sa akin nito. Hanggang ngayon ay nakakatulong pa rin. So, tingnan natin kung maandar pa. Ayun. One click. Let's go. A few minutes later. Good morning. Yung mga arena.
kailangan namin ay mga 2 days na nagamit to. Pero pwede pa. Ano na yung mantika? Ha? Natin. Pagkasakit ko. So mga kalakay, nasindihan na natin ang burner. Ayun na po, nakasalang na po yung mantika. Hintayin lang natin na uminit yung mantika. Pero habang pinapainit natin yung mantika, ay magsimula na tayong mag-coat ng chicken. Yung arena natin. Tayo ay nagninegosyo, kailangan natin ng styro box at gawan natin ng ganito, yung steel na case para hindi madaling masira yung styro box natin. Biro nyo ito, mga 2 taon na tong styro box na to, buhay pa hanggang ngayon. So ganito siya. Itong isang supot na ito ay nabilang na po ito, 20 piraso. Yan. So ang gagawin lang natin, dahil ngayon ay mahina naman ang benta ngayon dahil pandemic. So 20 piraso lang ang isang salang ang gagawin natin. So ayan na mga kalakay, malapit nang maikot lahat yung isang salang para nakaready na na ating isasalang sa mantika. Ayan, nilalagay na sa mantika yung mga chicken natin. So malakas ang bulwak, ibig sabihin ay tamang-tama yung init ng mantika.
Salang na yung isang unang salang. Yun. Susunod naman niya yung tagsa 10. Mga lieg. O imamarinate niya ulit yung tagsa 10 naman. Ang karamihan dyan ay yung mga leeg, yung ulo. Yan. Mga ulo. Yan lang po ang tagsa 10 namin. Yung mga maliliit na chop. Yung mga nagtitipid kasi ay yung tagsa 10 ang kanilang pinipili. Pero konti lang naman yung tagsa 10. Yan, naka-ready na niya para sa susunod na salang. Pagka luto ng unang salang ay susunod niya yung tagsa 10. Ito kung nakasalang ngayon ay tagba 20. Ito yung premium size, 20 pesos each. Yan, pwede na niyang ihalo. So, take note lang mga kalakay na huwag kaagad ihalo, baka masira yung coatings. So approximately 8 to 10 minutes ang pagluluto nito. Balikan natin mamaya. So mga kalakay, nagsisipaglutang na yung chicken. Ibig sabihin ay malapit nang maluto. So ihina natin yung apoy. Yan. Bawasan natin ng apoy. Para kang nagluluto ng kanin dito. Pagka malapit nang maluto yung kanin, ay ihina mo yung apoy. Ganun din sa pagluluto ng chicken. So, malapit nang hanguin yung unang salang, ay i-ready na natin yung pangalawang salang. Yan, kinukot na niya yung final coat. Yung tagsa 10 natin. Yan, ang ganda ng luto. Yan lang naghihintay ng customer. Ma, pwede na yan. May bibili.
Yung mga legs at pakpak, yun ang mga huling naluluto. Yan. I-filter natin para matanggal yung mga particles. Sa Ilocano ay marigmag. Kasi kung hindi natin tanggalin yung mga particles na yon, yun yung masusunog. So sasalang niya na naman yung susunod na salang. Yung tag sa 10 naman. So lakasan na ulit yung apoy. Kailangang lakasan ulit. Kasi pag hindi mo linakasan ay masisira yung luto. May bibili. Nakikita natin mga kalakain na halos nakalubog lahat yung mga chicken pagka bagong salang. Ibig sabihin ay hindi pa pwedeng hanguin, hindi pa luto. Yan, pwede na sigurong haluin para yung nasa ilalim naman ang mapaibabaw. Para pare-parehas ang pagkaluto. Dahan-dahan lang pagka inahalo natin. Kaya nagsisilutangan na yung mga chicken natin. Pwede na nating ihina yung apoy.
Ayun. Totoo na ito. Ihina natin yung apoy. Kaya natin ihina para hindi masunog yung mantika. Pagka na naghahango tayo ng chicken, pagkalimutang ihina yung apoy para maiwasan na masunog yung mantika. Pagka nasunog yung mantika, syempre ay madaling umitim. Kaya nasa sa atin din ang pag-iingat para tumagal yung mantika natin. Pagka nasunog, kahit 2 days lang o 2 to 4 days, wala na maitim na yung mantika. Pero pagka maingat tayo, hindi nasusunog yung mantika, ay tatagal na yung mantika ng mga 1 linggo. 1 linggo ay clear pa rin yung mantika natin. Kagaya nito, mga 2 to 3 days nang nagamit yung mantika pero clear pa rin. Pagkahango yung manok, agad na i-filter natin yung mantika. So, yung marutmot na yan, yung particles na yan, yan yung masusunog pagka malakas yung apoy. Titinda yung misis ko kaya ako nabaga dito. Teamwork. So ang susunod natin na isa lang ngayon ay yung tira natin kahapon, yung tira nung kahapon ito. So realidad lang mga kalakay, meron talagang natitira kung minsan. 30 na kung wala kang matira. So ito ay i-reheat natin. Turo natin kung paano mag-reheat. Siyempre pagka hindi na ibenta ito, ay kalugihan natin. Kaya gawan natin ng paraan para maibenta ulit. So pangalawang araw na ito, kailangang mai-post na natin ito. Kailangang maibenta na ito. Hanggang 1 to 2 days lang ang reheat. So gaya ng naituro sa nakaraan, tinda pa siya Ganun talaga. Pag may customer, siyempre unahin natin yung customer Mahirap naman na maantala yung customer, maghihintay baka umalis pa pagka hindi natin hinarap. So ganun talaga ang inventor. Unahin mo yung customer. Ayan na. Ayun. Medyo isaw-saw natin sa tubig. Ayun. Kaya natin sinasaw-saw sa tubig. Kahit konti lang. Mga kalahati lang yung isaw-saw natin para magiging crispy ulit siya. So pagre-reheat ay saglit lang, mga segundo lang, mga 20 seconds, ganoon lang ang pagre-reheat. Kasi pagka tinagalan natin ay liliit yung manok at titigas yung laman. Kaya yung saglit lang, kumbaga ay biglain lang.
Yun, pwede na. So, ayan na yung reheat natin. Pwede na ulit ibenta yan, pero pwedeng ipa-discount na yan para ma-discount na kagad. Dahil sa pangatlong araw ay hindi na pwede yung reheat na yan. Wala nang mabenta na kagad ngayon. So, ilagay lang natin sa tabi. Yan. Huwag natin ihalo doon sa bago para alam natin na maibenta kaagad. Halos kaparehas ng bagong luto. Yan yung pagre-reheat. Yung iba kasi hindi nilang mag-reheat hindi nila alam. At masaklap kung hindi natin nire-reheat kasi hindi abutin ng 2 days yun. So tuloy-tuloy ang pagluluto niya, magko-coating na naman siya. Ganun lang, tuloy-tuloy lang. At depende rin sa dating ng mga tao, depende sa dating ng mga customer. Kasi sa panahon ngayon pandemic talagang matumal ang bintahan. So kailangan nating na tignan yung pagluluto natin para hindi masyadong marami yung matitira. Kontrolin natin. Hindi naman yung luto ka ng luto konti lang naman yung tao hindi maganda yung ganon. Maraming matitira kaya malulugi tayo pag ganon. Yan, sinalang na ulit niya at binakasan ulit niya yung apoy. So malakas ulit yung apoy. Three hours later. Wala kayo. Ito na lang ang natira. So, it's time to go home. Ang muna natin gawin, mag-ligpit na tayo. Ligpit natin itong mantika. Tayo mag-ligpit dito. So itong mantika natin ay pangatlong araw na to. Medyo clear pa naman siya. Pwede pa siguro natin gamitin bukas ito. Ito yung latak niya. Ito yung dapat na itapon. Ay, sa wakas, nakauwi din. Ayos. So mga kalakay, yan po ang ating video ngayon. At simpleng-simple ang aming buhay bilang fried chicken vendor. Nakita nyo naman, ganito lang ang buhay namin. At kung gusto nyo yung fried chicken recipe, ay ilalakip namin dito sa aming video. Pakitignan na lang, pakipanood. Yung mga hindi pa nakapanood ng fried chicken recipe namin.
At kung bago ka sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. So, till next time, thanks for watching Kalpo TV. Bye-bye!